Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ganon din sa inyo, mga kagiliw. Ako muli ito si MJ at may babahagi akong kwento. Galing ito sa nanay ko na patungkol sa kapatid ng kanyang kaibigan na siya talagang may karanasan noon. Nga pala, ibang klaseng kwento ito na ngayon pa siguro ninyo maririnig. Hindi aswang, hindi elemento, hindi kaluluwa, kundi tao lang. Tao na may tapang na harapin ang mga nabanggit ko. Masahol pa siya sa mga yan. At nangyari ito noong dekada 90. Ayon sa kwentong ito, ang kaibigan ng nanay ko na pangalanan nating Diyosa, maaga o manong nakapag-asawa noon. Matapos ng high school ay nagtungo na sa Maynila para makahanap ng trabaho. Pero ano bang nangyari at napabuntisan kaagad? Taga Mindoro ang angkan nila, sa bukid ng Mindoro. Para siguro mas maganda pakinggan, ipupukol natin ang paksa diretso sa point of view ng buhay ni Diyosa. Nagalit ang mga magulang ni Diyosa noon, lalo na nang magpadala siya ng sulat na nagdadalang tao na ito. Ilang mga buwan pa lang ay nasa Manila na, napabuntisan kaagad. Mabuti naman at pinanagutan ng lalaki. Pangalanan natin Rojem ang nakabuntis sa kanya. Galante at magalang ito. Kumbaga napakabait na tao. Basta lahat na lamang umano ata ng mabuting ugali ay taglay ng taong ito. Umuwi sila ng Mindoro. Dito kasi nangyari ang kasal. Dito na rin namuhay. Itong si Rojem ay may kaya talaga sa buhay. Anak ito ng maimpluwensyang tao. May layaw at sapat na luho. Suportado pa sa pagkakaroon ng asawa. Ang kinagandahan, tapos na ito sa pag-aaral. Sa madaling salita ay mas matanda ng ilang taon si Rojem kay Diyosa. Bumili kaagad ng lupain na malapit lamang sa may bandang tubigan, sa ilog, gagawing farm. Malaki ang lupain kaya ang kalahati nito ay tinaniman naman ng mga puno ng niyog at iba pang mga prutas. Nagtayo sila ng bahay sa loob ng lupain ito. Sapat lamang ang laki para sa nagsisimula ng pamilya. Ang nakakamangha pa dito kay Rojem, mapamahiin. Yung tipong asal probinsya kahit marangya sa Manila. Maraming humanga kay Rojem. Bukod kasi sa sobrang galante ay pala kaibigan din ito. Malakas ang sense of humor at pinapatulan ng pag-aaya ng inuman ng mga naging kapitbahay nila. Umadap pa nga ito umano sa kapistahan sa lugar. Kahit wala namang bisita gaano pero nagdidiwang din. Bagay na marami talagang natutuwa sa kanya. Pero sa likod nito, hindi may iwasan ng may magalit. Kahit gaano ka pa kabait. Yung tipong mga taong naiinggit sa tabi-tabi. Yung walang magawa sa buhay kung hindi bantayan na lamang ang buhay ng ibang tao. Nakaraniwan naman talaga makikita natin ang ganitong klase sa mga tambay at walang trabaho nun. Hindi ko nilalahat Sinabi kong karamihan. May mababait din naman kasi at magalang. May nambabato umano sa bubungan nila. Sa kailaliman pa ito ng pagpapahinga nila mag-asawa. Lumalabas naman si Rojem. Tinitingnan ang labas ng bakuran. Habang bitbit ang flashlight ay iniisa-isa niya mga madidilim na bahagi. May nakita siyang dalawang tao. Bigla na lang nagpulasan. Tapos naglaho nun. Hindi naman galit si Rojem. Hindi niya sinigawan. Bumalik na lamang din ito sa loob ng bahay. Maya-maya, may nagbato ulit. Malakas na ang kalabog na siyang nagpaiyak talaga sa unang anak nila noon. Lumabas muli si Rojem. Pero sa mga sandaling yon ay nanatili pa rin itong kalmado. Mataas kasi talagang pasensya nito.
Iniisip lamang na baka kung sinong mga lasing at walang nagawa kung hindi ang mga trip lang. Nakita pa ni Rogem umano ang bato. Malaki yon at sinipat niyang bubungan. Nayupi daw ito. Pero sa kabila noon ay pag-iling lamang ang naging reaksyon niya. Hindi man lamang umano sinigawan ng mga nambato. Hindi na nasundan yon. Itong si Diyosa galit na galit. Nirombo o pinunta ng mga bahay-bahay. Nagtatanong ito sa kung may nakakita ba sa mga nambato sa kanila. Naaantala daw kasi umano ang kanilang pagtulog, tapos iyak ng iyak yung anak nila. Nakabuntot lamang si Rogem. Inaawat ang asawa. Sinasabihang umuwi na lamang nun, na huwag mag-iskandalo. Mabuti naman at nakinig itong si Diyosa, pero nang makarating sa bahay, umulan ng sermon. Pinagalitan si Rogem. Bakit tila umano ayos lang dito ang nangyari kagabi? Hindi naman ito nagsalita. Ganun talaga si Rogem. Hindi sumasagot. Lalo na kapag ang kausap, galit na galit. Ito pa naman umanong si Diyosa ay may sapagka-ugaling tambay din. Yung bang yawyawan o bongera. Araw-araw ngang nakakatikim si Rogem ng matatalin na sermon dito. Pero binabaliwala niya lamang ito. Nagpatuloy ang pangbabatong yon. Pero gaya ng dati ay hinahayaan na lamang. At siguro dahil sa hinahayaan lang ito, nahiya na siguro yon para sa kanilang sarili. Dahil kahit anong gawin nila, hindi na sila pinapatulan. Isang pagkakataon, kaarawan ni Diyosa, kahit may sapat na edad na pero mapagpahalagang tao si Rogem. Nagdiwang siya, isang baboy at 2 kambing ang kinatay. Naglibot ito sa lugar at nag-imbita. Natural, pagkain na yun kaya nagdagsaan talaga. Nagkainuman, nagkasayawan. Karaoke na, VHS at iba pang katuwaan. Umabot yun ng malalim na gabi at iilan na lamang ang mga nakatira. Itong si Rogem umano, malakas tumuman ng alak pero matibay. Yung tipong kahit anong lasing nito ay kaya pa rin kontrolin ang sarili. Kumbaga, hindi nagbabago ang ugali. Kung ano siya sa hindi lasing ay ganun pa din kapag nakakainom na. Ngayon, ang dalawa pala sa mga ito. Ang dalawa sa mga nakainuman at mga bisita. Yun yung laging nambabato. Walang kaalam-alam si Rogem nun. Katabi niya pa ang mga yun at kakwentuhan. Hanggang sa alam niya na, kapag may alak tapos nagkakwentuhan, lalabas na dyan ang payabangan ng mga bagay-bagay. Kung minsan pa nga ang mahabang kwento ay nagiging mabantot ng labas nito sa uli. Yung 2 lalaki na nangbabato lagi pangalanan nating Rodolfo at Ayok. Magkaibigan. Ang isa ay nilayasan ng asawa habang isa naman saksakan ng pasaway ito. Kumbaga, kawatan. Wala lang si Rogem. Nakikipagsabayan din siya. Sinasakyan niya ang mga ito. Profesional kung makitungo. Alam ang tama at mali. Likas na sa kanyang kabaitan noon. Hanggang sa nabanggit na ni Rodolfo na kamusta daw ang nangbabato sa bahay nila Rogem. Sa mga sandaling ito si Diyosa, nasa loob ng bahay pero nakikinig ito sa usapan. Nga pala, kamuntikan ko na makalimutan. Pangit pala kapag kulang sa detalyang lugar. Bungalo yung bahay na nun. 2 silid sa loob tapos may saktong sala. Nakaugnay yung sala na yon sa kusina sa may bandang likuran. Nasa gilid ng pintuan. Hindi ito nakaharap sa kalsada. Tapos may berandang pahaba dito na kung saan naroroon sila nagiinuman. Si Diyosa ay nasa loob nakaupo sa sofa. Nakikinig habang nakasilip sa bintana nun. Ayun na nga, at nabanggit pa tungkol sa nangbabato. Ay naman kay Rogem, hindi niya daw ito pinapansin. Baka kasi mga lasing lang. Gusto niya ngang kausapin para maging kaibigan para kahit papano lubayan na sila. Matapos makapagsalita ni Rogem, mahinang tumawa ito. Pero para bang insulto yun sa 2 naroroon. Yung 2 pang kasama ng mga malapit na kapitbahay. Kalmado lang. Bale, 5 silang lahat.
Mababait naman yung mga kapitbahay. Itong dalawang nasa liblib lang namumugad ang mga abusado. Sumabat daw si Rodolfo. Inamin nito na sila umano ang nambato nun. At ang boses pa ni Rodolfo ay may kabigatan umano. Yung dalawa nga nilang kapitbahay nun ay nabahala. Umaamba ng harang ito dahil parang may gagawin si Rodolfo. Pero mahahalata sa mukha ni Rojem na parang unti-unti na rin nawawala ng pasensya. Ngumisi lamang umano ito at sinabihan si Rodolfo na mag-usap daw sila. Bakit daw binabato kaibigan naman daw dapat siya. Tinapik-tapik ni Rojem ang kamay ni Rodolfo. Pero tinapik naman ito ng malakas at kamuntikan pang mawala ng balanse si Rojem noon. Dahil sa nakita ng asawa ang pangyayari, lumabas ito ng bahay at bulyaw ng bulyaw. Umawat naman si Rojem. Huwag daw mag-iskandalo. Mababait umano ang kanyang kainuman. Magkakaintindihan din daw sila sa oras na makilala si Rojem na mga ito ng lubos. Walang ano-ano. Hinatak umano ni Rodolfo si Rojem. Sinabi nito na nasobrahan lang daw sa kayabangan itong si Rojem. Sinuntok yun sa mukha tapos natumba. Pero sa kabila ng lahat ng yon, wala pa rin. Tumayo lang ito at pinapakalma ang tao. Hanggang sa tumulong na si Ayok nun. Dumampot ito ng bote ng beer at pinalo sa ulo ni Rojem. Hindi ito nahimatay. Pero medyo nakakaramdam na siya ng pagkainis ng konti. Pero wala pa rin itong ginawa. Itong si Josa, umalma. Sinapak ito sa mukha ni Rodolfo. Hanggang sa ayun na. Pumalag na doon ang mga kapitbahay ni Rojem. Pinagtulungan nila si Rodolfo. Nagkasuntukan. Habang si Rojem naman ang umaawat. Ganun kahaba ang pasensya niya. Pero sa hindi malamang pagkakataon, bumunot ng patalim si Ayok. Sinaksak ng sinaksak yung isa sa mga kapitbahay nila Rojem. Pangalanan natin ang mga kapitbahay na ito na sina Carlos at Sidro. Puro may mga pamilya at ito talagang laging kasama ni Rojem noon. Yung sinaksak si Carlos, natumba, tumirik ang mga mata at kagad binawian ng buhay. Si Sidro naman ay nasaksak din pero nakatakbo ito. Ang mag-asawa noon ay nakapasok sa bahay kung kaya nakaligtas sila. Umalis umano yung dalawang pasaway. At sa pagkakataong ito ay nanggagalaiti na sa galit si Rojem. Hindi umano ito napapakali. Pinagsusuntok ang dingding at sinisi ang sarili nun. Lumabas sila ng bahay at kaagad nilang dinala sa ospital si Carlos pero wala na. Dead on arrival. Habang si Sidro naman ay nabuhay at kasama nila sa ospital nun. May pulis na nag-imbestiga. Para lamang ding pelikula na huli na ang lahat bago pa may responde. Hinanap ang mga salarin pero hindi daw ito natagpuan. Kinain ng matinding konsensya si Rojem. Ayon pa dito, kung hindi lang siya naging sobrang mabait ay hindi yun mangyayari sa mga kaibigan niya. Sa sobrang galit umano ni Rojem noon, Sir Seth, bumitaw siya ng mga katagana. Kapag nakita niya umano sila Rodolfo, kakainin niya ang mga puso ng mga ito. Hindi naman daw dapat magkaroon ng puso ang mga yon dahil sa sama nila. Ganun na ganun ang mga katagang binitawan niya. Ni hindi nga siya dumalaw umano sa lamay noon dahil nagkulong lang ito sa bahay. Nakokonsensya din makita niya ang maliliit na anak ni Carlos. Walang patid naman sa pagtugis ang kapulisan pero wala talagang napala ang mga ito. Mailap yung dalawang hayop na yon. Nagpabukid at balitang doon daw ito nagtungo sa lugar kung saan pinamumugaran ng mga rebelde. Bukod pa dyan, syempre may mga aswang. Kinatatakutan ng lugar na yon. Doon pa lumabas ng bahay si Rojem. Sa araw ng libing ni Carlos. Nanglulumo ito at iyak ng iyak habang humihingi ng kapatawaran sa pamilya ni Carlos noon. Inaawat naman ito.
Wala itong kasalanan at bakit nanghihingi ng kapatawaran. Wala na silang masabi pa kay Rojem gawa ng sobrang bait daw ng tao. Pero sa panig umano ng kalooban ni Rojem, parang nilalamutak yung puso niya. Paslit pa ang anak ng kaibigan niya at nawalan ng tatay na maaga. Pinangako ni Rojem na siya ang sasagot sa mga kinakailangan ng mga bata. Kahit hanggang sa kolehiyo ay sagot niyang lahat nun. Wala nang problema. Siya na ang kumusa at nagtalaga ng dokumento para sa kinabukasan ng mga bata. Umiyak ang pamilya. Niyakap nila si Rojem. Parang hulog daw ito ng langit dahil sa kabutihang loob niya. Pinuri ito ng gusto. Pero ayon sa kanya, wag daw siyang bigyang pugay. Nakikiusap siya na wag daw ganun dahil hamak na tao lamang siya. Ang kailangan ng tulong, tutulungan. Ilang araw matapos ang libing ay dinalaw ni Rojem si Isidro sa ospital para dalhan ng mga kinakailangan. Sagot niya din ang bayarin. Nag-usap ang dalawa. Ipaghihiganti daw ni Rojem si Carlos. Naroroon si Diyosa ng mga panahon na ito. Ganoon na lamang ang pag-iiyak nito kasi alam niyang tototohanin talaga yun ang asawa niya. Ang taong mabait, mahaba ang pasensya. Kapag umapaw na ang galit, sasabog talaga ito at may gagawin na hindi maganda. Kasama din ng isang doktor nun. Hindi para kay Isidro, kundi para kay Rojem. Sinusundan ng therapist itong si Rojem nun. Ito naman kasi ay dahil kay Diyosa. Binalot ng matinding depresyon ang kabiyak at hindi niya na makita dito ang dating mabait na asawa. Isang buwan ang nakalipas. Nabalitaan ni Rojem na namamata nitong dalawang salot. Si Isidro lang din ang nagpaabot ng balita. Nasa bukid ang mga ito nagtatago. Wala na ba umanong mga pulis na tumutugis at parang kumpiyansa na mga ito? Wala tayong maaasahan sa mga pulis, Isidro. Kapag tinamad yan, tatama rin talaga. Ako na lang gagawa ng paraan. Sandali, Jem. Sigurado ka ba dyan? Sa papanong paraan naman? Tanong ni Isidro. Ayon kay Rojem, puntahan niya ang lugar at siyang tutugis dito. Inaantay niya lang mabigyan siya ng pagkakataon gawa ng baka may kung anong mangyari sa asawa kapag kumilos na siya kaagad. Sasamahan kita, Jem. Yari ka dun. Si Diyosa, ako na yung kakausap sa kanya. Palalabasin lang natin na may pupuntahan tayo. Hindi naman nagsalita si Rojem pero halatang sumang-ayon ito. Sa mga sandaling yon ay nakatiktik lang si Diyosa. Kaya alam niya ang mangyayari. Ito kasing si Diyosa mula noong magbago si Rojem. Nakasubaybay lamang lagi sa asawa kasama ang therapist. Lubang na bahala ito. Pero sa tingin niya, ang gagawing paghihiganti ni Rojem ang siyang ikakapanatag ng kanyang asawa. Alam niyo ba yung ginawa ni Diyosa, Sir Seth? Binilhan niya ng baril itong sina Isidro at Rojem. Sabi pa niya, para matahimik na daw ang kaluluwa nitong si Rojem at magbalik na sa dati. Sosuportahan niya umano. Para saan naman daw ang pagpipigil niya dito kung wala din siyang magagawa? Hahanap at hahanap ng paraan itong si Rojem at magkukonsumisyon lang siya. Galit din naman si Diyosa sa pumatay sa kapitbahay kung kaya ayos na lang para sa kanya. Basta kamo mag-iingat lamang ang mga ito. Nagkatitigan daw noon itong si Rojem at Isidro na parabang hindi makapaniwala. Lalo na nang iniabot ang mga baril na nabili noon. O baka naman gusto niyo pang samahan ko kayo. Galing Cebu yung mga baril na yan. Inalok sa akin nang magtanong-tanong ako. Sige na, kilos na. Sambit ni Diyosa. Puro kalibre 45 ang baril. Hindi nga lang nabanggit dito kung may permit ba yun. Pero sa tingin ko wala. Walang ano-ano namang lumikas ang dalawa noon. Kay Rojem at Isidro na ang point of view sa mga puntong ito. Detalyado naman ang kwento kasi nga ipinaalam din kay Diyosa mga nangyari. Araw ng linggo daw yon. Umaga at naglakad-lakad lang sila. May masasakyan naman pero mas gusto ni Rojem ang maglakad. Malay daw nila, madaanan nila itong dalawang kriminal.
hanggang sa nakarating na sila sa gubat. Suweto o kabisado ni Isidro ang lugar kaya hindi na mahirap sa kanila ang pagtuntun sa kung saan banda namumugad. Ito kasing si Isidro, doon lang din sa bukid na yun nagpata. Tapos na magkaasawa ay tumira nito sa may baryo kung saan naman ito nakatira si Rojem. Walang plano si Rojem na barilin ng kalaban. Sinasakyan niya lang ang asawa para talaga mapanatag na rin ito. Ang gustong gawin ni Rojem noon, gulpihin at katayin talaga. Kinikilabutan pa nga umano noon si Isidro. Paano ba naman kasi? Parang may sapagkademonyo na daw magsalita itong si Rojem. Bagay na nakakapanibago. Malayo sa nakasanayan niyang palangiti at sobrang bait noon. Sa mga sandaling yon ang tahimik tapos masungit. Kung makatitig pa ay parang papatay talaga ng tao noon. Nauuna nga daw si Rojem noon. Si Isidro lamang ang gumagabay sa kung saan dadaan. Malapit na sila sa lugar na kung saan dito nang tanyag sa kanila na pinamumugaran ng mga rebelde. Kung hindi nyo na itatanong, itong Mindoro ang isa sa mga lugar na pinagtataguan ng mga rebelde na dating sakop ng Hukbalahap. Yung mga lokal na mga tao na sumapi sa mga sundalo para gapiin ng mga Hapon. Pero ang iba sa mga kasapi, tiwali at talagang taliwas sa itinayong prinsipyo. Abusado, pumapatay ng inosente, nagnanakaw ito, at kung ano-ano pa ang mga kasamaang pinagagagawa. Kaya naman pinagdadaki pa mga ito. Hindi naman lahat taliwas, sadyang nahaluan lamang na may mga masasamang budi ang grupo at nadamay na yung mga mabubuti. Wala lang umano ito kay Rojem. Yung tipong hindi talaga ito nakakaramdam ng takot nun. Nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad hanggang sa nakarating na lamang sa isang nayon na pinamamahayan naman ng mga katutubo. Mabubuti ang nakatira at inasikaso pa nga umano sila. Pinakain at binigyan ng isang kubo para mapagpahingahan. Pero hindi sila nakaligtas sa mga agam-agam na mga ito. Natural, dayo at may magtatanong talaga sa kanila na kesyo ano daw ang sadya sa lugar. Sasabat sana ng pagsisinungaling si Isidro pero si Rojem nang nagsalita nun. Sinabi talaga nilang kanilang sadya. Bagay na nagpasimangot umano sa mga namumuno sa lugar na yon. May hinahanap kami. Taga-amin lang tapos dito daw namamataan lagi. Mga kriminal na mga yon. Balak naming patayin. May nakita ba kayo ditong pag-alagala na 2 tao? Yung hindi taga rito? Ay naman sa matandang lalaki doon. Meron umano. Ninanakawan pa nga umano sila. Sinusubukan nilang manglaban. Kaso ay may mga daldaw itong mga armas. Pero hindi 2. Marami ang nakikita nila. Mabilis na sumingit si Isidro. Baka umano mga rebelde yon. Sabi pa ni Isidro, 2 lamang daw ang hinahanap nila. Umiling ang kausap nila noon. Marami din naman kasing napapadaan. Minsan sa araw, minsan sa gabi. May aswang pa nga umano. Pero hindi naman daw nananakit sa kanila mga yon. Kinikilala sila sa lugar ng mga ito bilang mga kaibigan. Pero hindi pa rin sila nagpapakumpiyansa. Ayos lang sa anyong tao pero ibang usapan na umano kapag sinusumpong ang mga ito. Kasi nga, nananabla talaga, lalo na kapag nabigyan ng pagkakataon. Walang napala ang magkaibigan doon. Walang matinong impormasyong para sa kanilang pinapakay sa lugar. Kinabukasan, maagang umalis ang 2. Dinala ni Isidro si Rojem sa lugar kung saan dito talaga namataan sila Rodolfo. Nayon din ito pero hindi katutubo ang nakatira, kundi mga sibilisadong mga tao. Mataas na ang araw nang makarating sila. Dito ay nakakuha sila ng impormasyon. May nakakakilala daw sa 2. Dahil nga umabot daw ang kapulisan doon at binigyan sila ng abiso. Naroroon lang sa katapat na bundok. May 2 bahay umano nun. Pero delikado kasi baka daw sumapi ang mga yon sa rebelde.
Walang ano-anong matapos lamang marinig ni Rojem ang mga sinabi nung tinanungan nila. Kaagad na itong naglakad patungo sa katapat na bundok. Bale, may bangin na namamagitan at kinakailangan pa nilang bumaba pero hindi magiging madali gawa ng sobrang hirap ng landas na yon. Biro nyo, inabot sila ng hapon bago pa makarating sa pinakababa. Yung paakyat pa lang sila noon gagabihin talaga. Ginabi nga sila sa lugar. Sobrang nabahala si Isidro. Bukod kasi sa mga rebelde, maraming aswang dito base na din ito doon sa mga sinabi ng katutubo. Hindi na maipagkakaila na kaya sobrang sariwa talaga ang kagubatan. Yung tipong wala pang tansya dito yung mga tao. Kinatatakutan nga, kaya wala talagang nangangaas dito na magpunta. Malibang na lang yun sa kasalukuyan na may mga pasilidad na dito, na may mga magagandang bahay na bakasyunan. Pagod na si Isidro. Idagdag pa dyan ang gutom na siyang nagpapahina na sa kanyang sistema. Habang itong si Rojem ay patuloy lang talaga sa paglalakad. Hanggang sa hindi malamang dahilan, namataan daw nila itong si Rodolfo. Kitang-kita nila ito gawa ng may bitbit yung gasera. Para bang dudumi lamang sa gilid ng pangpang. Si Rojem nun wala na. Mabilis na tumakbo paakyat. Sinunggaban ng walang ano-ano si Rodolfo. Pinagsasaksak ng patalim sa mukha, sa leeg, sa dibdib at sa tiyan. Kung saan tumama yung patalim kay Carlos, yun din ang pinunteriya ni Rojem nun. Saglit na ungol lamang umano yon ayon kay Isidro. Pero ang mas nakakagimbal umano sa lahat ay nung dinukot ni Rojem ang puso nito. Kinalikot talaga yun gamit lamang ng patalim. Napatakip na lamang ng bibig si Isidro nun. Nasuka at hindi kinaya ang nakikita. Hindi pa natapos doon ang lahat. Dahil itong puso umano ni Rodolfo, kinain ni Rojem. Binalot ng kilabot si Isidro. Sobrang nakakarimarim na yon. Hindi na umano tao tingnan si Rojem. Hindi pa man ito nagsasalita. Nakasimangot lang ang mukha na para bang sinasapian. Nang makontento na si Rojem, tinapon ang puso. Pinahiran ng damit ang bibig niya. Ano bang sabi ko? Hindi na babagay sa kanilang magkaroon ng puso. Dapat lang kunin ito. Pero gusto ko munang matikman kung anong lasa ng kasamaan na nakalukob sa pusong yon bago pa itapon. Kinikilabutan ako sa iyo, Rojem. Kala ko hindi ka seryoso nun. Hindi ka ba nandidiri? Masarap eh. Paano ako mandidiri? Gusto mo tikman? Mabilis umiling si Isidro. Sumuka pa ito ng sumuka. Idagdag pa dyan na nangangamoy ebak dun sa lugar. Dumudumi nga si Rodolfo. Tapos kinatay na lamang bigla. Ibang klaseng galit talaga meron si Rojem noon. Matapos noon ay naglakad na paakyat si Rojem. Natatanaw nila sa ibabaw banda na parang may bahay. Yun na siguro yung tinuro ng residente. Sa may kabilang mukha pala ito ng bundok na kung saan naman may espasyo konti pero padahilig pa rin ang lupa dito. Habang papaakyat ay may nagpakitang tao umano. Pero hindi yun si Ayok. Hindi ito yung kasama ni Rodolfo. Iba, hindi nila kilala. Inabisuan ni Isidro itong si Rojem at wika niya ay magtago daw at baka rebelde yun. Pero hindi nakinig si Rojem. Kinakawayan yung tao. Tinatawag ito at lumapit naman yon. Sinunggaban yun kaagad ni Rojem. Saglit lang, namatay kaagad ito. Akala ni Isidro ay dudukutin din ng puso pero sinipa lamang ito at nagpagulong-gulong yun sa baba ng lugar. Napapamura na si Isidro. Hanggang sa makarating umano sa bahay, silang dalawa.
na para bang bagong gawa ang tirahan na yon. Hindi naman pulido. Dalawa lamang yon na magkakasunod at kakagawa lang din ng isa. Isang palapag yon na nakaangat ang saig sa lupa. Nakaraniwan talaga sa mga bahay, kagaya ng mga bukid. Hanggang sa may sumilip daw sa bintana. Yun na si Ayok. Nanlaki umano ang mga mata ni Ayok. Tatakas sana ito pero tinutukan ng baril ni Isidro. Wag na wag daw magtatangka dahil wala din itong matatakasan. Pinababa naman ang bahay ito ni Rojem. Yung kalmadong tawag lang. Yung tipong kaibigan ng pagtawag. Bumaba naman daw yun na kumukuya-kuya ko yung reaksyon na para bang asong bahagang buntot. Pinaupo ni Rojem sa isang bato. Tumabi naman ito matapos umupo ni Ayok. Sabi ni Rojem, hindi pa daw sila nagkakausap. Si Rodolfo sana ang kakausapin niya pero hindi niya napigilan ang sarili. Ngayon, dito na lamang daw niya ipaparinig kay Ayok ang sasabihin niya. Ito yung nais niyang iparating kila Ayok at Rodolfo doon sa bahay nila Rojem habang nag-iinuman sila at namumuo ng tensyon nun. Makinig ka, Ayok. Ganitong sasabihin ko. Pasensya na mga kaibigan Ayoko talaga ng away. Natatakot ako sa Diyos. Gusto ko ng payapa at matiwasay na pakikipag-ugnayan. At gusto kong maging mga kaibigan lahat ng nakikita ko. Gusto kong maging kaibigan kayo. Sana naman walang samaan ng loob. Ayoko na may nagagalit sa akin. Kasi nga hindi ako sanay doon. Mahal ko yung kapwa ko. Yun dapat, Ayok. Yun dapat yung sasabihin ko. Kahit sa mga puntong yun, kahit tuguan ang ulo ko dahil pinalo ako ng bote. Yun pa rin yung gusto ko mangyari. Pero anong ginawa nyo? Ano bang mali sa akin Mali bang maging mabait na tao? Dagdag pa ni Rojem, kung mali daw ang pagiging mabait, papalitan niya na lang ng pagiging masama. Masamang walang kapantay. Yun naman ang gusto daw umano ng mga nakapaligid sa kanya. Mula pa noong nasa Manila siya, hindi niya umano alam kung bakit kinaiingitan ng kabaitan niya, na wala naman siyang ibang motibo kung bakit mabait nun. Sadyang ugali niya lang talaga yon. Pinapalampas niya yung dati sa Manila. Kagaya na lamang noong pagpapalampas niya habang hindi pa nangyayari ang pagpatay kay Carlos. Pero labis-labis na umano yon. Hindi na tao ang kausap niya kapag ganon. At dahil ito daw ang gustong mangyari, tutularan at papantayin niya umano ang kasamaan ng mga ito. Kung gusto nga daw umano, higit pa doon. Lahat ng abusado, papatayin niya. Sa abot ng makakaya'y gagawin niya at titikman niya ang mga puso ng mga ito sa kung ano ang lasa ng masamang tao. Nanginginig umano ang katawan ni Ayok. Bigla na lamang itong lumuhod at humingi ng kapatawaran. Kaawaan daw siya. May pamilya umano. Ayok, hindi mo ako naiintindihan Ubus na ako. Yung patawad, wala na sa akin Hatol na yung gusto ko. Umiyak ka man ng dugo sa harap ko. Papatayin pa rin kita. Gusto mong tumakas? Gusto mong pahirapan na yung sarili mo? Sige, takas. Oh, bakit nakatameme ka lang dyan? Naglulupasay si Ayok nun. Niyakap pa nitong binti ni Rojem. Huwag daw siyang papatayin. Gusto niyang magbago. Nakainom lang daw siya nun. Hindi niya sinasadya. Dala lamang umano yun ng alak. Oh, lasing din naman ako Kung may kaluluwa kang masama, masama ka talaga kahit hindi ka palasing. Kaya huwag mong irason sa akin yung alak na yan. Mas magagalit lang ako dyan. At mas malala pang sasapitin mo. Sumabat na si Isidro. Sinabi nito na hayaan na lamang daw itong si Ayok. Humingi naman na daw ng kapatawaran.
Pero alam niyo ba kung anong ginawa ni Rojem? Tinitigan si Isidro. Sinabing pumapanig ba umano ito sa masama? Dahil kung oo, sayang lamang ang tiwala niya dito. Kakainin niya rin umano ang puso ng isang traidor nun. Napaatras sa sobrang takot si Isidro. Kitang-kita niya ang mga mata ni Rojem na nanlilisik. Aminado daw itong si Isidro na walang halong biro ang mga sinasabi ni Rojem. Kapag nagkamali siya daw nun, tiyak patay din siya. Pinanood na lamang ni Isidro ang pagdakma sa ulo ni Ayok. Pinagsasaksak ang mukha nun. Katulad na katulad talaga ng sinapit ni Rodolfo. Nang bawian ng buhay, biniyak ang dibdib at dinukot ang puso. Kinalikot din ang kaugatan para mabunot talaga ang puso nun. Kinain ni Rojem. Isang kagat, tapos tapon kaagad sa natira. Muli na namang nagsususuka itong si Isidro. Hilong-hilo na ito nun. Ginugutom pa tapos may ganung matutunghayan. Nung tapos na si Rojem ay biglang naging maamaw mukha niya. Ngumisi na yon. Nag-aya na umanong umuwi. Napabuntong hininga si Isidro. Napatingala pa ito sa kalangitan at napasambit ng dasal nang wala sa oras. Akala pa nga niya noon, siya na yung isusunod. Walang ano-anong sibat kaagad sila sa lugar. Hinayaan lamang daw ang labi nun. Ayon naman kay Rojem, kung totoong may aswang sa lugar ay hayaan na lamang umano na ipakain ang mga labi nito. Patawa-tawa pa itong si Rojem. Yung tipong parang nakabalik na. Malumanay magsalita at sa kauna-unahang pagkakataon, nagreklamo itong pagod na umano. Isipin nyo, dun palang napagod. Ganon kalakas ang adrenaline ni Rojem. Ibang-iba talaga magalit ang taong sobrang bait. Nagpahinga nga sila noon. Sabay dalistis lang ng bundok. Naghahanap kasi sila ng magandang pwesto. Tinitiis ni Isidro ang gutom. Kinabukasan ay ligo si Rojem sa ilog. Napakasaya daw nito tingnan. Parang batang naglalaro at nagtatampisaw. Nung makauwi na sila, sinalubong kagad ang asawang si Diyosa itong si Rojem. Niyakap at umiyak. Nagtanong sa kung ano ang nangyari. Magsasalita sana si Isidro pero bigla namang tumingin sa kanya si Rojem. Kaya naman naudlot yon. Ayon kay Rojem ay hindi daw nila natagpuan. Nabalitaan nila umano doon sa lugar na pinatay umano ng mga rebelde itong dalawang salot. Masaya syempre ayon kay Rojem. Muli siyang tumitig kay Isidro. Ito namang si Isidro ay parang nakaintindi kaagad sa pahiwatig ni Rojem nun. O nga pero kahit papano ayos na din yun. Natakot din kasi ako baka mapano pa kami. Patay na daw. Ito ayon sa mga katutubo Nakumpirma pa namin yun dahil na doon sa sunod na nayon, patay na daw talaga. Kinaladkad pa umano ng mga rebelde, baka may nagtimbre sa mga rebelde kung kaya tinugis yung dalawang salot na yun. Mababait pala yung mga rebelde, sabi ni Isidro. Inaya ni Rojem ng inuman itong si Isidro. Pumayag ang kaibigan. Sino bang tatanggi kung tinubuan ka na ng nerbyo sa taong ito? Kalmang-kalma lang si Rojem. Nagbalik ang dating ugali. At tama ang sinabi ng asawang si Diyosa. Matatahimik lamang ang kaluluwa kapag nakapaghiganti na. Palabiro, mapagkumbaba kung magsalita. Puro na lang payo. Yung tipong payo sa kung paano umunlad ang buhay. Ito namang si Isidro. Sobrang nanibago pero wala na siyang kumpiyansa dito. Malay niya umano ay magkaroon siya ng kasalanan. Nako, patay talaga. Pero nagpatuloy yung pagkakaibigan nila. Yun nga lang, wika nga sa kasabihan. Walang usok ang itatago sa kamao. Lalabas at lalabas ang baho nito. Nalaman ni Diyosa ang lahat. Hindi kasi nakapagpigil si Isidro. Lalo pat panay ang pangungulit ni Diyosa. At ang sabi pa ay hindi siya naniniwala na pinatay umano ng mga rebelde si Rodolfo. Gawa ng pinuntahan daw ni Diyosa ang lugar at walang balitang may pinatay ang mga rebelde.
Doon ay inamin ni Isidro. Pero ipinaalam din niya kay Rojem ang pag-amin niya na yon. Dahil nga, nag-imbestiga itong si Diyosa. Pero sa kabila ng lahat ay naging maayos naman. Napanatag si Diyosa. Inaasahan niya naman daw talaga na may gagawin ng kanyang asawa. Kahit papaano'y bumalik ng pagiging normal nito na walang pinagkaiba sa una niyang nakilala. Sinuporta ni Rojem yung mga anak ni Carlos. Bukas nga ang pinto ng bahay para sa pamilya ni Carlos. Ganon din si Isidro. Hindi lang naman siguro ako ang may opinyon na masama talaga ang pumatay. Labag yan sa batas ng tao. At higit sa lahat, labag yan sa kautusan ng Panginoon. Pero may masisisi ba tayo? Kapag kayong nasa sitwasyon, di ba, may isip mo din yon. Pero nagagawa namang pigilan, tama. Pero yun nga, kapag yung tao na sobrang bait at haba ng pasensya ang tinamaan ng galit, papagitna na lang tayo. Lalo't alam natin ang lahat kung bakit nangyari yon. Batay na rin sa kabuuan ng kwento. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sir, good morning. Pa-shoutout naman po sa cousin ko na bagong yanggaw sa channel mo na na-influensyahan ko na din na ding kakapakinig sa kwento mo at na-addict na sa'yo. Charis Gonzalez po from the Oakland. Thank you. Sir, good day. I've been a fan since 2022. Every time may anxiety attack ako, I just listen to your stories and help me clear out my mind. May request po ako pabati ng pinsan ko na si Ian Vincent Ombiga ng Lemery, Iloilo. He will be celebrating his birthday this May 4. He and his youngest son Achilles is a big fan as well. Pabati po, salamat gid. Highly appreciated if mabasa mag-greet ang akong beloved cousin. Happy birthday, Achilles from R.A. Castillo. Shoutout din kay Engineer Jericho ng Balagtas, Bulacan. Sir, pa-shoutout po sana happy 5th birthday kay Zion. Hello po kay Andre, Isathea, Marian, JR, Shine Art, Kasanya family. Nakinig po kami from Iloilo. God bless po from Shane Kasanya. Sir, pa-shoutout po next nyo na upload, Ellie and Erica. Pampatulog namin yung mga kwento malagi from Iloilo. Ellie Iscarilla. Sir, listening since 2018 po. Pa-shoutout po, Win Tibano family. Thank you from Ken. Sir, pa-shoutout po nakikinig habang nagugupit ng aso. Shoutout kay John Petelona at Daniel Magalones na nayanggaw na rin from Mark Vilarde. Sir, pa-shoutout po Mayre Comico ng Marilao, Bulacan. Magandang araw po sir, pa-shoutout po sa kapatid ko Ging Cabarubias. Belated happy birthday noong April 23. Always po nakikinig from Cebu City po. Thank you and God bless po sir from Lai Cabarubias. Sir, pabati naman po ako. Always nakikinig po, galing po pala ako ng Maasin, Iloilo pero dito po ako ngayon sa Manila. Pabati naman po Malones and Robles family sa Maasin, Iloilo po and sa aking dalawang anak na minsang nakikinig din. Mahal ko kayo mga anak ko. Thank you. Thank you po. Alam mga kagili, maraming salamat sa inyo. Happy weekend po sa lahat.